Kung taxpayer po ang ginamit to, ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol. Taxpayers' money daw po ang ginamit para pondohan o rentahan yung eroplanong nagdala sa kanya doon. Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay ayon po sa batas. RA 9851, maliwanag ang sinasabi sa Section 17 na kapag ang isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain or kahit po ang akusado. Kung taxpayer po ang ginamit to, ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Ma'am, follow-up question. Meron pong ilang previous statements si President Ferdinand Marcos Jr. saying na his administration will not recognize any arrest warrants kasi hindi na daw po tayo miyembro ng ICC. How do you reconcile that statement from the succeeding actions of the administration? And maybe also get a categorical answer if it was the OP who funded the plane to The Hague? Pakibigyan niyo po sa akin yung konteksto na sinabi ng Pangulo na hindi niya i-recognize ang warrant of arrest na i-issue. Yes, ma'am. I will give you the link of the video later. I think he was asked during a media press briefing several years ago, even before this erupted, when the unit team was still together. He made that statement. Sa aking pagkakaalam at aking intindi sa sinabi ng Pangulo sa mga previous statements niya, hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Maliban lang kung mayroong ibang legal options or rather legal study on this. Yun ang aking huling natandaan. So ngayon, kung meron ngang batas, sinabi natin pinapairal na RA 9851 at yung ating obligasyon sa Interpol, hindi man natin kinikilala na may jurisdiction ay ICC ngayon, sa ngayon. Pero ang ICC ay nagkaroon ng jurisdiction sa mga aksyon na naganap nung tayo pa ay miyembro. At hindi po natin pwedeng iwasan yon dahil meron pong residual obligation ang administrasyon na ito. Last from my end, may ballpark figure as to how much we spent for that particular flight? Wala po akong detalye sa ngayon. Thank you po. Sunod na tanong.